We have very good topic tonight. Yan. From Pasay City, Luis Solas, Makati, Julius, Florida, Tohami from Kidapawan, Hagonoy Techno BG6, Cagayan de Oro, Ed Flores, Jojo QC, Bulacan, uh, Cubao QC, Noljan, Mayorga Leyte, Art Lagunsad, uh, Rialgo Francisco G, Tagig, Amina Aminadab Gelig, Cebu. Yan. Penelo Valenzuela, Navotas Romaldo, yan. Pasig City, Iloilo pala. From Luis Solas. Amadeo Cavite from Sir Oscar, yan. Roy Arca, Tacloban City. Ayan. Good evening guys. Magandang gabi sa inyo. Kamusta? Maulan po ba dyan? Mukhang nagsisimula na naman umulan sa ating bansa, no? Nagkakaroon na naman ng mga konting ulan at hindi natin alam kung tutuloy, ganyan, no? So anyway guys, tonight we will be talking about a certain topic, no? Ang magiging topic natin for tonight is the FAQ, no? Ano yung FAQ? Ibig sabihin, abbreviation po yun. Ibig sabihin yan is frequently asked questions, no? Ito yung mga kadalasang bagay na tinatanong sa'yo ng service provider o ng neopreneur. So, when you introduce the business to people, maybe SP o NEO, may mga tinatanong sila. At ginather natin, no? Yung pinakamadalas na tinatanong, yan po yung mga FAQ. Now, pag-uusapan natin yan kung paano sinasagot yan at ano ang pagkakaintindi. Kasi madali lang sagutin eh. Pero of course, what's important is that we understand the essence of the question and the answer, di ba? So, isa yan sa mga importanting bagay na dapat ma-master mo as a neopreneur, yung FAQ, para kapag tinatanong ka, may sasagot ka, no? So, ito, guys, this takes mastery, no? So, kung gusto nyo mag-take down notes, go ahead para di kayo nanghihingi ng PowerPoint mamaya. Kasi, totoo lang, pag nanghihingi ka ng PowerPoint, wala kang matututunan eh. Pero kapag nagsulat ka, mas marami kang matututunan dyan kapag nagsusulat ka. Kasi, the moment na nagsusulat ka, nagpo-proseso sa utak mo yan. Pag nanghingi ka ng PowerPoint, walang proseso na nangyayari. The learning doesn't come from hearing alone. It also comes from when you write it down. Pag narinig mo, nagpo-proseso yan. Pag sinusulat mo, kung ano yung natutunan mo, nagpo-proseso din yan. So that's why yung mga students na mahilig magsulat sa school, no, yan ang pinakamabilis, pinakamagandang learning curve, no? So I highly advise, no, write it down, no? Total enumerated na FAQs yung pag-uusapan natin, and pag-uusapan natin ang rationale, no, between the question and the answer, no, ng frequently asked questions. So ready na ba kayo? Are you guys ready? No? So all right. Let's share screen. Yan. Ayan. Simula tayo dito. Sa side na to. Yan. Setup ko lang guys. Asa na yung chat? Yan. Gusto ko kasi nakikita yung chat eh. Yan. So ito guys, don't treat this as a normal training, no? Kung gusto nyong pag-usapan during the question, habang sinasagot ko, gusto nyo mag-comment, go ahead, no? It's open, hindi siya training na magtuturo lang ako and then pakinggan mo. Dito more on, this is the question and here's my answer. Ganyan, kung may part na hindi ka naguguluhan, go ahead and ask it. Okay? Klaro po ba? Yan. So, are you ready, guys? Ready na ba kayo? Start na tayo. Nakakuha na ba kayo ng mga panulat ninyo? Ayan. So, alright. Let's start, no? Pindutin ko na. Yan. So, start, number 1 na tanong. Ito kadalasang tanong to. Kahit sa mga tech forum natin, sa training natin, kadalasang tinatanong to, no?
paano ba mag-sign up ng service provider, 'di ba? Actually, madali lang mag-sign up ng ng service provider. Okay? Meron lang tayong 4 easy steps, no? Ah, Fill up the SPI, service provider information, submit documents, download sign up our SP app, and set schedule for interview. Okay, klaruhin ko to guys Yung SPI, okay, yung service provider information, nakikita yan sa page. Actually, andito yan sa second slide. Am I right? Ayan. Nandyan yan sa page, no? So, sa page natin, pag pumunta ka dyan, punta ka sa Facebook page ng AYS, makikita mo dyan yung pinned post, no? So, may pin post yan. Pag pindot mo, yan yung makikita mong image. No? So, yan yung SPI. Fill upan mo lang yan and then sasubmit mo rin dyan. Pag submit mo, you need to download the SP app. So, ano yung SP app natin? Punta ka ng Play Store. Pakita ako dito. Direct pa maniobra naman ang natin. AYS provider. Pakita natin sa mga tao. Para sa mga hindi nakakaalam, no? Yan. Okay. Kita ba? Medyo malabo. Yan. So, punta ka ng Play Store, App Store, makikita mo yan. No? Yan yung provider app natin. Kumbaga sa Grab, driver app, no? So, AYS service provider. Wait lang, direct. Diyan ka lang. Pag-download mo niyan, ganito na yung lalabas, login screen, no? So, pag login screen, pindutin mo lang yung sign up. Yan. Pwede ka ring mag-sign up diyan. Pwede rin 'yan, no? So, bukod dun sa Facebook page natin, pwede rin diyan. Ngayon, pag sinign upan mo 'yan, pag na-sign upan niya na lahat 'yan, pag pindot mo ng sign up, may account ka na pero hindi mo pa malalagin. Alright? Sige, direct, adjust mo. Yan. Hindi mo pa siya malalagin. Ang lalabas dyan, please contact administrator. Now, pag-sign up mo dito, yung data, mapupunta na sa admin natin. Nandito na yan sa computer natin, no? Nakikita na natin yan. Nakapila na yan, no? So, after that, tatawagan na siya nung HR natin, dun na magsaset ng schedule for interview. Hindi kaya ng main office, ang nangyayari dyan, Zoom. Pero kapag malapit, inoobliga po natin yan mag face-to-face. Alright? Klaro? So, madali lang, di ba? Punta ka sa page, pwede kang mag-fill up ng SPI doon, submit mo yung documents, and then download mo yung SP app. Ganun lang siya kadali. Or, pwede ka nang mag-sign up doon sa service provider app, pa-fill upan mo lahat yung service provider mo, and then, nakapila na yon. Alright? Klaro, di ba? Madali lang. So, next question, ito pinaka-common din na tanong, is, paano mag-sign up ng neopreneur? Paano nagsa-sign up as a neopreneur? So, talk to your nearest neopreneur and sign up through them. So, for example, merong invite, no, sa Zoom, yung neopreneur niya, kadalasan, yun yung mag-a-assist sa kanya, yung nagpadala ng link. So, we encourage peer-to-peer sign-ups for personal assistance, no? In the business side of booking of services. Kadalasan dyan, ini-encourage namin na pumunta na lang ng office kung malapit, kung kaya naman. Kasi, of course, ang tao maglalabas ng pera. Kung isang account, magkano yan? Diba? That's 14,888. Lalo na kung yung isang araw, may nag-join kay Julina, kumuha ng 15 accounts, so magkano yun? 200 plus thousand. Kaya ini-encourage namin na pumunta ng office para at least doon na sila na mismo magbabayad doon sa cashier, sila na mismo bibili ng package nila. Kung naman malayo, okay lang din. Meron naman tayo mga remote activation. Ang ginagawa dyan, nagpapadala ng pera yung neopreneur ng kapital niya sa company mismo, no? So, hindi po tayo nagsasabi na magpadala ng pera sa neopreneur. Sa company po ipadadala, no? Klaro po ba? Yon. So, basically, bawal humawak ng pera yung neopreneur. No, rekta po tayo sa company para
direkta and legit, no? Avail the choice of your package and pay the company's mode of payment. So meron naman tayong mga online, no? Meron tayong bank account, merong GCash yung company, ganyan, so on so forth. So, yan, kung ulitin ko kung online, bank account, payment yan through the company. Kung naman face to face, dito na yan sa cashier mismo. Alright? Next. Yan, merong membership form kayo na fill upan, no? So, kailangan yung fill upan yan. This is face-to-face, no? So, pag fill up nyo yan, kasama yan, sasubmit sa cashier. And then, wait lang, nakaharang. Yan. Transactions, mode of payment, yan. Such as load wallet, pay-in, down payment, full payment products, and depot. Lahat po yan sa company direkta, no? So, di po tayo nag-encourage na sa neopreneur ipadala. Alright? That's basically bawal, no? So, kung credit card naman, meron din. Pwede nyo i-scan to, no? Para makita or save nyo yan. Para at least may save na kayo dyan kung credit card ang payment ng gustong mag-neopreneur. Okay? Madali lang, di ba? So, next. What's the first thing to do as a service provider? Nako, guys, tapatin ko na kayo. Sa experience ko na nag-ooperate ng business natin, ito ang pinakakadalasang sablay pagdating sa service provider. Bakit hindi nabubuk? Ito yun, no? Bakit ang hirap magtiwala ng tao sa kanya? Ito yun. Bakit wala nangyayari? Initially, ito yun, no? So, una, kailangan mong i-set up yung profile mo. Siyempre, pag approve na yung service provider, makaka-login na yan, no? Makaka-login na yan dun sa app niya. Tapos, kailangan ayusin niya yung schedule niya. 'Di ba? Meron kaming service provider na nagtanong, "Sir, bakit walang nangyayari na booking ganyan?" Wala naman pala siyang nilagay na schedule, 'di ba? So hindi lumalabas yung pangalan niya doon sa listing, no? Tas yung location, yung service location, ito pinaka-importante sa lahat. Also, upload proper pictures of your services. 'Di ba? Ulitin ko Also, upload proper pictures of your services. Kasi, tandaan nyo, ang tao, unang magtitiwala yan sa mata. Kung ano yung nakikita niya, di ba? Kung pangit yan, less likely na magtiwala siya. Kaya, kung ikaw bilang neopreneur, you have a service provider, wala siyang magandang cellphone, kung ikaw may maganda kang cellphone na pangkuha ng picture, tulungan mo na siya. Kasi total, business mo naman yun eh. Total, sino ba ang makikinabang kapag nabubuk siya, 'di ba? So kung kaya mo natulungan yung service provider mo para magkaroon siya ng dagdag na booking, 'di ba? Magkaroon siya maayos yung profile niya, edi go ahead. Wag kang papayag na parang naglalag ako direct. Parang nagloloko yung internet ba? Ayan. Okay na? Ayan. Medyo nagloloko lang yung internet, no? So, actually, kahit sa bahay, nagloloko internet eh. No? Bagal din. So, anyway, ayan. Ikaw na neopreneur, kapag ang service provider mo na-approve na at nakalista na, tignan mo siya sa app. Okay? Tignan mo sa app, tignan mo kapag pangit yung picture, kapag kunyari ikaw yung customer, tapos tingin mo hindi mo siya ibubuk dahil sa ikaw ang customer, magkaroon ka na ng initiative na matulungan mo siya maayos yung itsura ng listing niya sa app natin. 'Di ba? Pagandahan din ng yan eh kasi syempre marketplace approach eh. Tignan niyo sa Shopee. Ang customer, ang unang tinitingnan niyan bago tumingin yan sa reviews, ang unang tinitingnan niyan pictures. 'Di ba? Kapag pangit yung pictures, malabong bumili yan. Pero kapag ang picture maayos, lahat ng anggulo ng gusto niya makita, nakikita niya, malaki ang chance na bumili yan. 'Di ba? So, bilang neopreneur, have the initiative tulungan si SP kung pangit yung niya, yung picture niya, yung upload niya, 'di ba? Ang daming SP sa app na hindi pinapalitan ng profile picture nila. Yun nga, sir eh. 'Di ba? So tayo, nagpapadala tayo ng notification through our app. Tapos,
through the admin side nagkakaroon ng announcement, hindi rin masyadong napapansin. May ngilan-ngilan magpapalit, mag-aayos, pero iba yung may bituka ng ng entrepreneurship eh. 'Di ba? So, iba yung may negosyante na nangingialam on the listing. Syempre, ikaw may meron kang initiative to help your service providers, no? Para gumanda naman yung listing nila. So, yan, pag ulitin ko pag approve, tignan mo kaagad kung ano yung ginagawa niyang profile picture. Pag pangit, yung mga luma na ganyan, papalitan mo. 'Di ba? Kontakin mo, SP mo naman 'yan eh. Alright? Yan, ito yung app, yung service provider app, no? Right? Ito, yan. So, kapag pumasok ka sa service provider app, no? Ito yung mangyayari diyan. Ito yung makikita mo sa profile. Ang unang aayusin mo diyan, pababa naman yan eh, services. Tapos time slot, service address. Service address, yan yung, excuse lang kung saan yung mga lugar na tatanggapin niyang trabaho. 'Di ba? So, kunyari, taga Pasay siya. Gusto niyang tumanggap ng taga Makati, ilalagay niya dyan Pasay tsaka Makati. Kung kaya niyang tumanggap ng taga Cavite rin, lagay niya Cavite. 'Di ba? So, pinadala po sa akin form na yan for fill out ng service provider and all requirements for SP sa Neopreneur ibibigay raw. Okay. Yan. Tama yan, sir. Tapos i-forward lang Neopreneur yan sa office, no? Sa page din. Kaya nyo gawin yun lahat kayo kasi Neopreneur kayong lahat eh. Kaya nyo gawin yun, mag-chat sa office and ma-forward yung application form na filled out. No? And then nakapila na yan, no? So, ayun. Next. As a Neopreneur, no? Meron tayong makaka-login kayo dito kung Neopreneur ka 'di ba? Merong demo app Meron tayong demo 'di ba? So, may demo account. So, yung demo account pwedeng malagi ng kahit sinong Neopreneur para makita nila yung app, pwede rin nilang i-demo yung booking, ganyan, 'di ba? So, kung wala ka pa nung login dun sa demo account nung service provider, hingin mo na yan sa mentor mo. Yung mentor mo meron yan. 'Di ba? So, anyone can log in that. Pwede nyong subukan, pwede kayong mag-book ng demo booking. Huwag niyo i-book yung wag niyo bagay service provider naman 'yun 'Di ba? I-book kayo ng demo service ng customer, ganyan, para at least matry kung gumagana. At this is also one of the ways for your clients to see kung paano gumagana yung booking, no? Yan na yung dapat marunong ka na mag-demo, no? So, all right, next question. How do I set the base price of my services? Sino nagsaset ng rate ng pricing nila? Ito guys, basahin natin, no? And then after sasagutin ko, no? So, AYS is approach marketplace of services, no? So, marketplace approach po tayo. Only the service providers has the right to dictate their prices of services on the platform, no? However, service providers should be aware that pricing might affect the volume of booking, no? So, ganito siya, no? Marketplace approach tayo, that means yung presyo ng services, hindi po tayo yung nangingialam, hindi po tayo nagdidikta, no? On HR, kapag in-interview po 'yan, pwedeng magbigay ng suggestion yung HR, no? Pero nasa service provider pa din kung magkano yung ilalagay nilang price. Now, ganito siya, no? So, hindi tayo nagre-regulate ng presyo, no? Ang ginagawa natin, nag-educate tayo. Kasi on certain category, for example, massage, no? Sa marketplace, nakakaapekto ang presyo niyan sa volume ng booking. Pag masyadong mahal, baka wala namang mag-book sa'yo masyado. Kung masyadong maliit, baka naman malugi ka or mapagod ka ng todo-todo sa maliit na kita. 'Di ba? So, meron lang sweet spot 'yan
kung magkano yung magandang presyo para dun sa certain na service na yon, sa category na yon, no? So, ine-educate natin sila dyan. Now, ikaw bilang newpreneur, that alam mo rin yung sagot dyan, no? So, additionally, actually, on our first version ng app, sinubukan namin yung standard rate ng bawat SP. But then, again, we realized that every SP justify the rate or pricing depends on their credentials, certificates, and expertise. Parang Shopee, Lazada, meron same product na magkaiba ang pricing would only differ on reviews and feedback kahit naman mas mahal ng bahagya pero maraming nagbubuk, 'di ba? Mas yun pa rin yung pipiliin mo. So totoo to, no? So if you notice na hindi ko alam kung nakwento na sa inyo ng mentors ninyo, on our first version, no, yung pangit pa po yung design natin. That was 2021 onwards, no? So ginawa natin standard ang price. Lahat ng masahista, pare-parehas lang, 700, 850, ganyan. House cleaning, ang 21 square meter, 800, no? Lahat pare-parehas. Ang nagiging problema, no? Nakita natin na may mga service provider kasi na mga premium ang offer. Kumbaga, nag-o-offer sila yung normal na 700 na ino-offer. Kaya nilang i-offer ng 1,200 at merong nagbubook sa kanila. Bakit? Kasi mas magaling eh. 'Di ba? Mas mataas yung credential, mas mataas yung stars, mas maraming loyal customers. So, kesa nangingialam tayo sa presyo, ginawa natin open pricing na lang, no? Bahala na yung service provider magdikta ng presyo niya. Pero yun nga, inaano natin siya na if masyadong mataas tapos hindi naman bangga doon sa credentials tsaka skills, syempre ang mangyayari baka hindi siya wala siyang mabuild na loyal customers, no? So may nakita ako sa mga FB post na nagtanong na 78% daw ang nakukuha ng SP. Please clarify, is this true? Where does the 2% went, no? So yes, totoo po 'yan. It's 78%, no? So 78% talaga siya simulat sa pool, no? So ganito po siya, no? Yung 2% napupunta po 'yan sa depot at yung 1% sa depot, yung 1% sa upline ni Neopreneur nung SP. Okay? So dun po siya napupunta. No? So 78 talaga siya. Sir, yung iba kasi nung ine-explain nila nung simula, nira-round off na lang nila ng 80. But then tulad nga ng sabi ko sa inyo, yung 78% na yan, yung 22% na yan, hindi yan iniinda dito kasi ang ginagawa nila, ino-on top lang nila yan sa presyo nila, no? Kung 1,000 ang singil nila, ang ginagawa nila, naniningil sila ng 1,200, ganyan. So, ayun. Nagigets po ba to, tong part na to, guys? Yan. So, ano tayo? Hindi tayo parang Grab. Actually, mas malapit tayo. Yung Depot, sir, yun po yung may-ari ng mga opisina sa city. No? May different franchise po doon. So, yung kuyari, meron tayong Depot sa Cebu, meron tayo sa Tacloban, ito magbubukas this August. Meron tayo sa Cagayan, nasa Tugigaraw po yan. Yes, the 1%. Yan. Lahat po yan, taxable, Sir Roy, pero we're still waiting for the regulations. Kung ano yung rules na ibibigay sa atin for that kind of taxation, no? Kasi as of now, kahit tanungin niyo yung mga kaibigan ninyong attorney, no? Ano pa yan, gray area pa, wala pang jurisprudence for that. Kaya nga yung mga attorney na nagjo-join sa atin, alam din nila yan. Marami tayong attorney na members, no? Alam din nila. So, what are the services that I can offer in the platform? Okay? Meron lang tayong 3 qualifying questions, no? So, una, is it a service to the customers? Kumbaga, yung sinasabi mong may depot na Basabako or depot, wala pa, Ma'am Banji, pero may applicant sa Tanza. May applicant tayo sa Tanza. Sa Tanza tsaka sa Naik. Yan, may applicant parehas yan. May 2 applicant sa Tanza, may 1 applicant sa Naik. So, tignan natin, no, kung anong mangyayari. Kasi kami naman po on our side, di namin pwede basta-basta tanggapin yung depot dahil magbabayad ng franchise. Long-term commitment yan, lifetime commitment yan eh. So,
due diligence po namin yung gustong magtayo ng office, no? So, ayun siya. Uh, Thought 80% sa SP, 10% sa upline, neopreneur, 10% to NNTS maintainer. Yes sir, idadagdag nyo lang dyan yung 1% ng upline and 1% ng depot, no? Di rin naman ganong kalakihan, no? So, ayun. Actually, if kung titignan nyo, yung 22% na yan, no, maliit pa din yan compared sa mga existing apps ngayon, no? Kasi ang Grab, ano yan, ang baseline yan, ang alam ko 30% ang baseline yan. Tapos sa mga introducing provinces tulad niyan, kakasimula lang nila sa Cagayan, mababa yan. Pero kapag lumaki na yan, meron yan tinatawag na dynamic pricing, no? So, for example, sa lugar nyo, marami nagbubuk, tinataasan nila yun na unti-unti. So, tataas yan ng 1%, ng 2%, ganyan. Depende kung gaano karami. Dynamic pricing. Ang business model kasi na Grab, mas nakarely towards sa volume, no? So, rather than the actual cost. Kasi ang average costing ng booking ng Grab, naglalaro lang yan sa 100 to 300, yun yung average. No, merong nagbubook ng 500, may 700, may 900, maybe more, pero napakadalang. Kadalasan dyan 100 to 300 lang. So, ang kumikita talaga sila dyan through volume, no? So, ayan, okay na kayo sa percentage, no? Okay na ba kayo? Pag-usapan na natin yung next. Na-gets nyo na po ba? No? So, what are the services that I can offer to the platform? Ito, dahil meron tayong malawak na saklaw ng category, no? So, unlike Grab, sa Grab kasi lang yan point A to point B, no? So, sasakyan lang, ganun lang kasimple. Sa atin, napakalawak, no? So, kapag pinag-usapan natin lahat ng serbisyo, abutin tayo ng siyam-siyam. So, simple lang, no? Meron tayong 3 qualifying questions para masabi mo na yung service na ino-offer na yon, pwede yon dito sa application natin. No? So, 3 lang yan. Number 1, is it a service to the customers? Kumbaga, yung serbisyo na yan, makakatulong ba talaga yan sa customer? May tao na naghahanap ba niyang serbisyo na yan, no? Meron bang tao na willing magbayad para dyan sa service na yan? If the answer is yes, ang second dyan, is there anyone willing to do that service? 'Di ba? So, meron bang tao na willing gumawa ng service na 'yan? No? So, number 3, is it instant? Kasi right now, ang offering natin is instant services yung kailangan mo ngayon, 'di ba? And dadating, no? So, yun lang naman ang tanong diyan, no? Does depot refer to a city having jurisdiction to service providers located to that area? Sir, rather than ang jurisdiction kasi more than authority, authority when it comes to responsibility, no? Parang hindi siya jurisdiction, more on may responsibility siya mag-serve dun sa service providers na yon, sa city na yon. So for example, kailangan niyo ng load wallet, 'di ba? Pwede kayong pumunta dun sa office na yon. Yung SP na neopreneur, merong client, may pepresentan, kailangan ng lugar na makikita ng tao na may office yung AYS doon. Yun yung depot. No? So when you say jurisdiction kasi parang sila yung nagmamando, sila yung authority on that hindi po siya ganoon, no? So more like a service center. Yes, more like a business center po. Yan. Pwede ba maging SP ang mga contractor? Oo naman, sir. May mga contractor tayong SP. Wala namang problema dyan. Ang tanong lang dyan, yung service na i-offer nila is number 1, is it a service to the customers? Number 2, may willing bang gumawa ng service na yun? Number 3, instant ba yun? No? So, kung yung contractor na nila, yung mga kukuha sila ng project, hintayin na lang nila, wala pa tayo doon. Pero kung kasi sir, yung mga project, yan sa contractor, may mga monthly basis
may mga 6 months, ganyan. Intayin na lang nila yung contractual services natin. Pero sa ngayon kasi, yung mga contractor, meron niyang mga hawak na tao niya na may skills. 'Di ba? So, yun, pwede niyang ipasok yung mga tao na yun. Hindi naman porket wala pa tayo nung contractual services, bawal na eh. 'Di ba? Pwede naman eh kasi merong skills yung mga tao niya eh. Baka siya may skill din siya. 'Di ba? Matripan niyang sumagot ng booking. Oh. So pwede 'yun. Wala namang problema doon kasi ang challenge ng contractual kasi is that ah hindi naman laging may project, 'di ba? Hindi naman laging may kontrata. So the way na para magkaroon sila ng consistent income is that maganda nabubuk din sila, 'di ba? So yun po yung idea nung contractual nung AYS instant services, no? And hintayin nyo lang this year, no? Hindi matapos ng taon to lalabas yung contractual services. Inaayos lang namin. Ayaw namin ilabas ng ng kulang, tsaka syempre we want to focus in empowering the instant service first. Kasi totoo lang kapag marami na tayo, marami ng numbers, madaling gumawa ng bagong kategorya 'di ba? Paano po pag may nagpa-renovate ng house? Syempre matagal yun, sir. Sir Oscar, yun nga yung sa sir, contractual services. Dun nga siya. Pero eto bigyan ko kayo ng technical knowledge. Yung app natin, wala namang time limit yung booking eh. 'Di ba? Kung gusto nila talagang gawin yung contractual at merong magbo-book sa kanila, gusto nilang i-offer, go ahead, ilista nila. So kunyari, i-offer nila 300,000, ito yung mga materyales, blah blah, etc. 'Di ba? So, yes, posible. I-book nila tapos hangga't hindi pa tapos yung kontrata, no, ilagay nila sa description gaano katagal gagawin. Tapos hangga't hindi pa tapos yung kontrata, wag na lang i-end yung booking. Wala naman time limit 'yan eh. Kahit mag-book ka ngayon, next month mo pindutin yung end, wala namang problema eh, no. So, technically pwede siya, no? Ano po difference ng Neopreneur Startup at Neopreneur Builder? Okay, yung Neopreneur Startup, ang capital po nun, yung 4988, no? Yung Neopreneur Builder, ang capital niyan, 14888, no? Ang difference niyan, yung startup, ginawa namin siya kasi may mga students na lumalapit sa amin dati. Kasi ang ginawa namin, kumukuha kami ng mga OJT sa PUP, ganyan, yung mga Dean's Lister nila. Nagiging OJT sa amin. So, nakikita nila yung business model, ganyan and all, gusto nilang mag-neopreneur. Ang problema, masyadong mataas yung 1488 para sa kanila. So, ginawa namin yung startup na 4988, kaya pang estudyante lang talaga siya. Ang pagkakaiba niyan, hindi po sir, Ferdy, 5 lang. 5 lang ang kayang ilista niyang startup. Ang Neopreneur 30. Yun. So, yun yung niya, yun yung big difference niya, no? So, all right? No? So, let's move on, guys. Tanong lang kayo. As we go on, magtanong lang kayo na magtanong. Total, frequently asked question 8 ang SP. 8 o 8 ba? O 8 yata. Alam ko 5 eh. Oh, confirm natin, no? Kasi hindi ako kasama gumawa niyang startup eh. Kaya hindi ako familiar. Pasensya na. Pero mababa lang talaga. I'm not sure kung 8 ba o 5 yan. Kung 8, edi 8. Yan. Tapos, sa franchising account niya, ang kaya niya lang kitain is 1,500 per day. Yun yung limit. Ang builder, kayang kumita niya ng 30,000 pesos per day. Ayan. So, yun yung malaking difference. Kasi, tulad niyan, kay Julina, bigyan ko kayo ng sample Sir Lian, nakatie up ba tayo sa PCA for contractors? Sparkling na ice ko dito sa Cebu. PCAB, no? What's PCAB? Can you help us be educated on PCAB? Ma'am Amina Dab Gelig. Yan. Teka lang Teka, isa-isa lang guys. Yan. So, sparkling na ice. Wala ba tayo membership form online na ipo? Meron Sir Tohami nandun sa
sa page natin. Pasok kayo sa AYS page. And then may form doon, sundan nyo na lang siya, no? Philippine Contractors Accreditation Board. NGO ba yan, Sir Rolivic, or ano? Or LGU? Paano kung nakagawa ng damage ang karpentero? Sino mananagot ng damage? Yung karpentero, sir. Yung karpentero, syempre. Yan. Actually, first time ko narinig tong Contractors Accreditation Board, no? Meron tayong mga contractors na SP right now, hindi nila nabanggit to. So I'm wondering if this is a regulatory body of the government or NGO siya. Yan, tingnan natin ha. Just a sec. PCAB. Philippine Contractors Board. Gov. Okay. Philippine, ano siya? Regulatory body. Government agency under DTI. Ayan. So, actually, it's not an NGO pala, ma'am. It's a government unit po pala. No? So, as of now, wala pa. No? Pero we can look into it. Walang problema. Thank you for the input. No? So, for the contractual services, tignan natin yan. Di ba? On our instant services, we talk to TESDA, we talk to Peso, yan, kinakausap natin yung mga kahit nga si Dole na walang kinaalam sa freelancer, kinausap na rin natin di ba? So kausapin natin yan sila, tanungin natin kung anong klaseng partnership yung meron, but that's a good idea kasi if you notice in our business, ang AYS madali siyang yakapin ng government units, 'di ba? Hindi siya yung business na kaaway ang gobyerno, no? So, gustong-gusto tayo ng government kaya rest assured, madali tayo makakagawa ng partnership with them, no? Sakto 'yan, we'll look into it during bago natin i-launch ang PCAB, ang contractual services. Actually, we will have our legal look into it ASAP, no? Para bago natin i-launch yung contractual services, goods na tayo. Para yan sa government project tsaka malaking company. Di ba yung government projects, PhilJeps yun, sir? Meron tayong ganun for the development Kasi meron tayong mga projects sa government na tayo gumagawa ng software nila. So, walang neopreneur referral na nakalagay. Kasi sir, ang form ng SP, hindi yan tinatanggap ng SP. Kapag SP, nakita niya yung form na yon, tapos sinend niya sa company, wala siyang naibigay ng neopreneur, hindi yun tinatanggap, no? Ang neopreneur talaga yung nagbibigay niyan. Pinapa-fill upan niya sa SP niya. Yung iba piniprint yan, Sir Oscar, tapos physically pinapa-fill upan niya yan, no? Involve nyo po PCAB. Yes, ma'am or sir, Aminadab, yan. Rest assured, papatignan natin yan sa sa legal department natin. Kasi just like how we did in instant services, no? Pinatignan natin si TESDA, nagka-partnership tayo, si Peso, ayan, walang problema yan, sir. Since compliance sa law, you cited in your promo. Yan. So, yes. PhilJeps still require. Sakto, may PhilJeps tayo. Walang problema. Kung hihingan tayong PhilJeps, meron tayo niyan. PCAB ang requirement. No? Accreditation sa government project. Study ka makakuha na government project. Pag wala kang PCAB. Baka sa construction, Sir Joffert. No? So, I'm not sure. Sir pala si Aminadab. Tatanong sa akin si ICE under what regulatory board daw. Sabi ko wala. Wala pa naman talaga, Sir Ferdy. Even Grab, Shopee and Lazada, wala pang yan. Wala pang regulatory. Ang bagal nga ng government natin Alam nyo ako, atat na ako Kung pwede ko lang kulitin sila, gumawa na sila ng regulatory board na yan para wala nang tanong sa akin. Gumawa na sila kasi it's very easy
paggawa nila, yung rules of the game, sasabihin na nila. Tama? Tapos tayo, alam na natin, susundin na lang natin. Oh, ganun lang yun. Pero kasi, kapag walang rules of the game, ang nangyayari, no, tayo yung nagdi-define ng rules of the game. Yun yung ano diyan, yun yung totoo diyan, no? PCAB kontra actually si Grab ang frontliner on the regulatory pero medyo malayo din kasi si Grab merong nasasaklaw siya ng ng LTO LTFRB 'di ba? So pero medyo malayo pa din sa atin. Okay, wag na kayo magtalo-talo kung para saan yung PCAB. Titignan po natin 'yan, no? So kung upon your suggestion to look into PCAB for our upcoming contractual services, duly noted. Tignan po natin yan. Hi sir, excuse. Hindi ko alam ba't sinisino ko lagi pag nagdadaldal ako. Hi sir, sa Cagayan de Oro wala pang nakaalam ng AYS. But gusto ko introduce doon. Any advice how I can do it para madaling makilala si AYS? Sir Ed Flores, may training tayo para dyan. No? Kung nakapunta ka last time, andun yun lahat. No? So, gusto ko mang ituro, no? Gusto ko mang pero kakapusin tayo sa oras. Pinakamadali dyan, sir, kwento mo sa kaibigan mo, post mo sa Facebook. Yun yung pinakasimple dyan. Okay, let's move on, no? So, intayin nyo lang. Alam nyo, yung contractual services, guys, maganda talaga yan Kasi, ganito siya, no? I-kumpara nyo yung instant service sa contractual, no? Yung instant service, for example, massage, okay. Pwedeng kumita ka dyan, bilang neopreneur, pwede kang kumita dyan ng 100 pesos kada booking. 'Di ba? 10% of 1,000 is 100 pesos. Kada booking. And araw-araw, pwedeng may 10 nagpapabook, may 1,000 ka. Ganyan. Residual stable income. Tama ba? 'Di ba? Pwede kang kumita dyan. Ang contractual services, hindi yan marami, pero malaki yan. Tama? 'Di ba? So, parang ganito siya Kunyari, ang project worth 3 million. Meron kang 300,000 diyan sa 3 million na yan kung 10% yan. Pero hindi siya lagi. Kumbaga, unti lang siya pero malaki. Bulto siya. 'Di ba? So kaya nakita namin yung contractual services. Ang daming ganyan Actually, nung nagpagawa kami ng bahay namin sa Makati, di rin namin alam kung saan papagawa Walang platform kung saan kami makakatingin, makaka-canvas ng presyo 'Di ba? So nagtanong-tanong na lang kami sa mga kapitbahay namin kung sino yung pwedeng kanino kami pwedeng magpagawa. Tapos nagtawag ng kontraktor taga malayong lugar. 'Di ba? Nag-antay pa kami. Pero 'yun, there's a problem, we can be a solution to that, no? Sir, as a neopreneur based in Manila, pwede ba ako kumuha ng SP sa Cebu or Mindanao? Yes, sir, pwede. Kahit yung mga OFW, kumukuha ng SP yan dito sa atin, sa Pilipinas. Okay, next. Yan. Can a company, example, manpower or salon, enter as a service provider? Yes, we would like to, basahin natin guys, no? And then pag-usapan natin. Yes, we would like to cater a digital approach to these brick and mortar businesses. Through our platform, we stand to get them more clients in addition to their current approach. Okay, oo naman, pwedeng-pwede, no? Kasi yung business natin, si AYS, nagiging solusyon siya para sa mga freelancer na kulang ng kliyente, naghahanap ng mga bagong kliyente. That number 1. Number 2, solusyon din siya sa mga negosyo. Okay? Si AYS pwedeng maging solusyon sa negosyo na kokonte ang booking. Okay? Na kokonte ang customer. No? So, yung salon, like for instance, konti ang pasok ng tao, tulad niya, nag-uulan, ang tao tamad lumabas, gusto niyan sa bahay, they will be able to cater to the houses of their customers. Bukod dun sa pumupunta sa lugar nila. Kaya di hamak na mas dadami talaga ang clients nila, no? Dadami talaga ang mga magiging customers nila, no? So bukod sa brick and mortar, when you say brick and mortar, yung pwesto 'yon. Okay, yung pwesto, and then tayo na magdadagdag tayo digital, no? So ano yan, since naka near me yan, ang hinahanap din yan yung mga malalapit na pwedeng
pumunta, ma-dispatch saglit yung kanilang mga stylist, no? Or nagre-reband, no? Do I need to be on Wi-Fi or mobile data to be on duty as a service provider? Actually, eto bigyan ko kayo ng konting ah, feedback sa ina-update natin. 'Di ba since ano na ba ngayon? Friday na. Since Monday, we're trying to update to Google, 'di ba? Meron tayong lalabas na version 2.1, 'di ba? Kailangan ko ba ng internet para malaman kung may booking ako? Okay? On our next update, magkakaroon na yan ng text messages. Okay? Anong mangyayari dyan sa text messages na yan? Pag nabook ka at wala kang signal or wala kang data, ite-text ka ng system na, uy, may booking ka, buksan mo yung app mo. Okay? Nagigets mo ba? Yan. Ano na yan? Kasama na yan sa update natin na version 2.1. Yan. Maging, antayin nyo lang, no? So, okay. So, do I need to be on mobile data? Oo naman, para mapasok mo yung app. Pero, to be on duty, ayan, sinusolusyonan natin yan with the texting capability, no? So, intayin nyo lang yan. Ang magiging future na sagot mo dyan is to be on duty, hindi na kasi may magte-text. Pero of course, maganda pa rin yung yung may internet para kita nyo kagad, no? So, antayin nyo lang yan, guys. We're integrating texting. Ang naging problema kasi sa texting dati nung inaral namin, ang gastos dati. Kaya lang ngayon may pondo na tayo, kaya natin. So, lalabas na natin yan, guys, no? Kaya na ni company, no? So, is my data secured? Wait lang, may tanong si Sir. Sir Lian, may online hub or platform para sa mga suggestion of improvements sa AYS operation. Sir, i-chat nyo lang sa AYS page as suggestion. Open yan. Or sabihin nyo sa neopreneur nyo. Tapos yung neopreneur nyo, sasabihin yan sa mentor niya. Yung mentor niya, sasabihin yan sa akin, no? Open naman tayo. Actually, this is yung neopreneur na nagpasali sa inyo. Sino yung nagpasali sa inyo, sir? Yan, sabihin nyo sa kanya. Tas yan, tutulay sa akin yan, sir. Kasi tayo, alam nyo, we didn't start with a very beautiful app kaagad, okay? Nag-start tayo ng very rough start. Di pa ganun kaganda. That's the version 1.0. Pangit yung app, no? Neto na lang talaga gumanda yung app natin. And how did that happen? Of course, we consider the feedback of the neopreneurs. No? Neopreneurs, customers, tumingin tayo dyan. And then pagtingin natin dyan, kino-consider natin yan to fix the tech, 'di ba? So, para mas mapaganda natin siya. And it's still ongoing, no? Hindi naman mapa-perfect yan agad or basta-basta. Even Facebook nga, hindi naman ganyan itsura niya nung nag-start yan, 'Di ba? Even GCash, 'di ba? Hindi naman din ganyan itsura niya. Ang sobrang bagal ng GCash dati kung early user kayo ni GCash. 'Di ba? So, ngayon medyo pwede na pero mabagal pa din, alam niyo 'yun. Is my data secured in this app? Ito, no, napaka importanting topic, napaka-importanting tanong, no. So, because on current age, alam na ng mga tao to, matatalino ang mga tao, matatalino ang mga market. You have to answer properly when it comes to, is my data secured, no? So, ang sagot po dito is yes. Okay? Explain ko po sa inyo, sa Google, kapag mag-a-upload ka dyan, no, ng si Google alone, meron niyang sarili niyang tinatawag na data privacy. No, may data privacy yan na susundin mo. Pag hindi mo sinunod, hindi mo yan hindi tatanggapin yung app mo. Okay? Gets po ba? Yan. So, kapag ang app mo, yan. Ito, may isa rin akong papakita sa inyo, no? Para ma-verify natin yan, no? Direct, nandiyan ka ba, direct? Pa-zoom naman ako nito, direct. Saan ang director natin? Nag-CR yata. Pero ito, lala. Direct pa, ako ng pa lapit ako.
Papakita ko lang sa kanila to. Yan. So, 'di ba si Google hindi siya tumatanggap kapag hindi secured yung ano, hindi secured yung liwanag, hindi nila makikita yan. 'Di ba? Adjust ko yung brightness ko. Ayan. So, 'di ba ito yung AWS provider. Kung titignan niyo yung data niyan, baba natin ha. Titignan niyo yung, ayan, data safety. Yan. Nakalagay, no data shared with third parties. Ibig sabihin, sa source code natin, sa programming natin, yung data na nilalagay nyo, yung pangalan, address, ganyan, wala pong ibang kinalalagyan, nasa atin lang. Okay? Pangalawa, no data collected. Di ba? So, ibig sabihin yan, hindi tayo nag-i-store ng ano, hindi tayo nag-i-store ng, pwede nyo po i-maximize yung ano, lakihan yung picture ko, Ma'am Line, para makita nyo yung picture, no? So, hindi tayo nag-i-store ng data. Hindi tayo, meron lang tayo nung mga registered users natin, pero ultimo password nila, hindi natin alam yan. No, wala tayong kakayahan tumingin ng password, no? Yun next, data is encrypted in transit. Okay. Yung data kapag umiikot yan through the internet, kapag nagpapadala, may booking, may service provider na sasagot dun sa customer or may nagre-register sa atin, yung data pag dumadaan sa highway, encrypted po yan. Okay, pag sinabi mong encrypted, protected siya, meron siyang cyber security within that flow of data. And si Google, hindi po siya papayag na makapag-upload ka na nakakapag-farm ka ng data sa mga tao. Bawal po 'yun. Kasi sa US alone, meron sarili silang data privacy law. No? And dito sa Pilipinas, compliant din si Google and si Apple sa data privacy ng Pilipinas. Okay, so bago ka makapag-upload diyan, hindi ka papayagan kung wala kang encryption at kung pinakikinabangan mo yung data. Okay? Klaro po ba? So, now, baka may ibang makalusot, no? Kung may nakalusot na pangit yung source code. Pag nakalusot yan at dumami yung user niyang kagaya ng sa atin, makikita pa rin ni Google yan. 'Di ba? The only way na hindi makikita ni Google yan kapag walang user. Okay? Klaro po ba? So, ayan, medyo malalim na ano yung pinag-uusapan natin. Napakagandang topic. No, so is my data secured in this app? Yes. Very secured, no? So, wait lang. May isa pa tayong titignan. Sa AYS. Yan, baka may tanong kayo, guys. Tanong lang kayo. Oh. Kapag nag-book po ng service provider, kapag nag-book ng provider and yung SP nag-decline ng booking, what the system will do? Tatawagan, nakikita po namin yan sa mainframe natin, Sir Rolivic. Tapos tatawagan natin yung service provider, bakit ka nag-cancel, anong meron, ano nangyayari, ganyan. So kapag sinabi niya may emergency, ganyan, blah blah, etc. No? So okay lang yun, ganun naman talaga, 'di ba? So i-advise na lang natin siya turn off yung duty niya, tsaka yung time slot. Pero kapag yung after niyan, tatawagan natin yung customer, ma'am, nakita po namin na nag-decline yung service provider nyo. Gusto nyo po ba na gusto nyo po ba na maghanap kami para sa inyo ng same lang, papadala kami, ganon. So meron tayong manual approach na ginagawa kapag nagka-cancel si SP para natutuloy pa rin yung booking ng customer. Posible po bang mangyari na si AYS user, client, customer makapag-create ng multiple account? Bali hindi po, sir. Ang ginagawa po natin, one number, one email, isang account lang. So unique po yan. Kapag yung email mo, pinasok mo ulit, di ka na makakagawa. Kapag naman yung number mo, pinasok mo rin ulit, di ka makakagawa. So, ganun po siya. No? So, alright. Next na ba? Baka may tanong pa kayo dito before we move on. Ayan. Okay.
Ay, ito yung tanong ni ni Sir Rolly Vic. O sir, ito na yung tanong niyo, sir. What if the service provider asks the customer to cancel the booking and just pay the SP? At nako, ito yung kontrata, no? Yung kontrata, yung pangongontrata. Ang tawag diyan is platform leakage. Ayan. Ito sagot, basahin natin guys, then pag-usapan natin. Normal naman po ang platform leakage, no? Platform leakage is nothing new naman na po. Like for example, Lalamove may platform leakage din dyan. Nangongontrata and pinakamataas na platform leakage is Airbnb. Bakit? Kasi nakikilala niya yung katiwala doon, yung contact nagdidirect sila. Siyempre, yung customer kasi nakakapunta no? Nasa 46% ang platform leakage pero profitable pa din sila. Sa ganitong scenario, we must understand that the customer is king. Ang haba ng chat, wait lang, mamaya ako nababasahin yan, Samsung, wait lang ha. Pero babasahin ko yan, tapusin ko lang to. Hindi magkaroon ng platform leakage kung hindi papayag si customer. So so we need to incentivize our customer. Example, the more you use the app, the more you will be incentivized. Pwede na tayo magbigay ng voucher system. Alam niyo yung platform leakage, yung pangongontrata, no? Kasama na talaga 'yan, no? Meron talagang ganyan sa booking ng platform. Pero alam niyo Grab, Lalamove, Foodpanda, may ganyan talaga. It's easy to make a model out of it paano may iwasan 'yon, no? Pero meron tayong mga mas additional pa na sistema para maiwasan 'yan. Ito, gaya ng sa atin, 'di ba? Sa atin, alam ng customer. Ang customer hindi mangyayari yan kapag hindi pumayag ang customer, tama po ba? No? So sa atin, alam ng customer na papasok siya sa bahay. 'Di ba? Mas malaki ang chance na hindi siya pumayag sa kontrata kasi kailangan niya ng assurance Kailangan niya ng kailangan niya ng ng mediator between the service provider and the customer. Kasi paano pag pangit yung trabaho ng service provider, kanino siya magrereklamo? 'Di ba? Paano kung may nasira yung service provider, kanino siya magrereklamo? 'Di ba? So the customer hindi yan papayag. Tsaka kapag nagkaroon ng kontratahan, may tawaran na mangyayari dyan. So for example, 1,000 ang linis ng aircon. Sabi ni service provider, ma'am, wag nyo na pong ituloy yung book, i-cancel nyo na lang. Bayaran nyo lang sa akin direkta. Ang customer, hindi yan papayag kapag walang tawad. O sige, 800 na lang. Kasi, pinapa-cancel mo Siyempre, bibigyan mo ako ng tawad, di ba? Hindi naman din papayag sa SP kasi yung 800, yun lang din yung take home niya kapag tinuloy niya yung booking. So, tuloy na lang. Ngayon, si SP, malaki rin yung chance compared sa ibang platform na hindi siya papayag magkontrata. Bakit? Kasi paano kung hindi siya bayaran ni customer? 'Di ba? Ano yung protection niya? Ano yung niya? Ano yung pagre-relayan niya? 'Di ba? So, yun po siya. Teka, basahin ko muna tong mahaba na to. Sir, sa list of requirements ay naka-post na babayaran ng SPI Load Wallet uniform. Hindi po nakalagay yung 500 registration fee. Oh, wait lang, dito muna tayo Yung 500 registration fee kasi, naka-SRP po kasi yan, Samsung. Kasi, dumating na kami sa point na ini-impose namin yan, dapat singilin mo yung SP. No? Ang problema naman dyan, hindi nga pwede kasi may mga SP na gusto nilang tulungan na walang pera 500. 'Di ba? So discretion ng neopreneur, kahit naman sabihin niya na binayaran, niya 'yan, tapos hindi naman talaga binayaran, ganun din. 'Di ba? So as might as well, doon ka na lang sa tama at saka totoo. SRP lang siya. Nasa neopreneur kung sisingilin niya o hindi, 'di ba? Sir, is there a possibility po ba na mailagay sa requirements ng SP or mabagit ng HR upon orientation? Hindi po Samsung, no? So, ano po kasi yan, as a neopreneur on your business, no, you have the right and you have the power to say na ito yung registration fee mo. Wala namang problema 'di ba? Ngayon, kung kunyari nahihiya ka kasi baka malaman ng ibang tao, ito hindi mo siningil, ito siningil mo, madali lang naman sagutin yon kasi sabihin mo lang na siya kaya hindi ko na siningil kasi kailangan niyang tulong kasi wala siyang pera. Ikaw, magaling ka, may pangbayad ka naman, 'di ba? Syempre kailangan kong makabawi sa
sa puhunan ko, namuhunan din ako. O, di ba? Sa madaling usapan lang naman yan. Kasi I have this experience, hindi ko po nasamahan yung SP ko sa schedule niya sa office. Then yung sinisingil ko ng 500 yung service provider ko, ang sabi niya sa akin, wala namang sinabi yung staff na kailangan magbayad ng 500. Paano po kami makakasingil ng 500 if hindi siya kasali sa list of requirements? Alam mo, may point yung sinasabi mo, Samsung eh. 'Di ba? Sige, ganito na lang hindi muna ako magpa-promise, pero aralin muna namin, no? Kasi sa proseso ng negosyo, kailangan mo tignan yung pros and cons 'di ba? So tignan natin pwede nating ilagay 500 SRP. So tas ganun din, sasabihin din natin na discretion ng neopreneur. It's a good point, no? And the point is taken. Aralin lang natin kung ano yung magiging impact, pero I'm not promising anything. Okay po ba? Alright, so from Sir Rolly Vic, bakit hindi lang i-refer ng system sa other SP offering the same service required located in the area ng prospect ng client? So, sa ngayon sir, may ganyan naman po tayo na manual matic, no? So, pwede rin naming, actually dini-develop na namin yung ganyang konsepto kasi Sir Rolly Vic. Totoo lang, yan AI powered na yan eh. So, dini-develop din namin yung ganyang capability for that para si app makapag-refer dun sa customer kapag na-cancel yung booking niya. 'Di ba? So, kasi yan eh, merong conditions and habit na tinitingnan. Dapat yung presyo na i-refer niya malapit lang dun sa presyo ng nag-cancel sa kanya. Tapos yung lugar ganun din, 'di ba? Pati yung description, 'di ba? So from Sir Roy Iker, dapat i-fix na lang taga 500 registration pero bahala na lang yung operator kung paulugan niya kasi baka maghanap yung SP ng ibang NIO na hindi nagpapabayad ng registration. Pwede naman siguro yun, sir. No? Yes, Sir Roy Arca. Point taken, sige po. Ano natin yan, no? Pwede namang sabihin niya ng ng admin. Siguro mag-meeting lang kami, pag-usapan namin yung pros and cons, 'di ba? Pangit naman po kasi yung padalos-dalos, 'di ba? So basta alam mo naman tayo, basta nakakaganda sa negosyo natin. Game tayo diyan, 'di ba? Kaya nga po kami as the founders, hindi lang kami yung nasa likod na pa-chill-chill lang eh. Kami rin mismo yung nagtatrabaho, 'di ba? Kami rin mismo yung gumagawa, kami rin yung nag-ooperate kasi gusto namin na nakakausap namin talaga kayo, mga neopreneurs natin, 'di ba? Para mas napapaganda natin yung business. Ayan. So, from Aminadab, future reference lang Sir Lian, this can happen both ways as a neo. Pag may dispute ako sa SP, gusto kong palitan or si SP may problema bali, ganito po yan, no? Kung gusto mong palitan yung SP mo, yan, pwede yan, pero hindi yan automated, no? Kailangan mong mag-submit ng report sa amin, bakit? And then, kailangan namin tignan kung tama ba yung grounds between yung reasoning ng report. Ngayon, kung tama naman yung reasoning, wala namang problema kasi it's your slots eh. You are the neopreneur, you are the owner of the slots, wala namang problema. Pero kung kungyari sir, dahil lang sa nagkayabangan lang kayo, nagkatampuhan kayo, hindi pumunta sa birthday ng anak mo, yung mga ganun, di ba? So, medyo tayo dyan. Dapat tayo as a company and as a system, hindi tayo pumapatol sa mga petty na na rason. Yung problema nila, kanila lang yon. Pero however, kung tinatamaan yung negosyo, dun po tayo nangingialam, no? Ayun. So, from Sir Rolly Vic, yes sir, I agree, para aware yung SP na if hindi siya mabayaran ng 500, gratis na sa kanya ng neopreneur yun. Sige po. Noted po yan lahat, no? Okay, tuloy natin. Is it available in other countries? No, anyway, guys, gets nyo na to, no? Yung platform leakage, no? So, is it available in other countries, app booking, SP registration, or neopreneur? So, okay, klaruhin ko na lang, no? Hindi ko na babasahin. Ako na sasagot nito, no? Klaruhin ko lang. Okay. Pwede yan kahit saan kasi online yan eh. Alright? Pero yung pag-register ng neopreneur, yung neopreneur muna tayo, guys. Alright? Yung pag-register ng neopreneur, kahit saan, walang problema, pwede yan. Okay?
yung pag-register ng service provider, pwede ka mag-register, pwede ka mag-apply ng nasa abroad, walang problema. Kaya lang, wala pong customer pa. Okay? Magkakaroon ng cost. Tsaka, ang problema pa dyan, ano ba yung bayaran nila? Peso o dolyar? Di ba? So, dahil wala pa tayo dyan, hindi pa natin in-encourage. Pero kung tatanungin mo ako, ready ba yung system? Ready. Di ba? Ready yung system natin. No? So, wala tayong problema pagdating dyan. Pero kung magre-register ng Neopreneur, pwede. Neopreneur, kahit saan naman talaga lupalop ng mundo, pwede. SP registration, apply niya, pwede. Pag natanggap siya, tanggap siya. It is what it is. Yung services, sige, tanggap din yan. Ang ano lang, huwag kaming hahanapan ng customer. Ngayon, kung yung Neopreneur, may mga kliyente yan talaga, may mga kakilala yan na kayang maging customer, ibibigay niya yung ano, i-endorse niya yung SP niya at may customer, yon pwede. 'Di ba? Walang problema. Tapos kung lo-loadan niya yung SP wallet niya, of course pwede, 'di ba? Ano po guarantee na hindi ma-hack yung system and hindi makukuha mga red data? Oh, from TH. Actually, ano, TH, ganito 'yan, no? Ang hacking kasi hindi na po 'yan kagaya ng dati. Ang hacking kasi talaga dito sa Pilipinas, even yung mga nangyari sa government hacking natin, kaya sila na-hack kasi nagkakaroon ng physical entry. No, ang server po kasi niyan at protocol din ng gobyerno 'yan na dapat ang server nila physical, dapat nasa jurisdiction ng premises ng government. Hindi sila pwede mag-cloud kasi kapag nag-cloud sila, ibig sabihin nasa jurisdiction ng kumpanya na 'yon, yung konstitusyon ng Pilipinas, di ba? Kaya ang ano talaga niyan, nasa physical. Ngayon, paano na-hack? Nandun yan sa physical. May naglagay ng USB na merong pang-hack, ganyan. Ngayon, tayo po as a company, ang ano natin, ang server po natin nasa cloud, okay? Ang cloud server natin, meron tayong cloud server sa Google, nasa Azure tayo ngayon, okay? Azure is Microsoft provided. Ang backup natin is Google Cloud and Amazon Web Services. Diyan natin ginagawa yung mga ibang version natin. Diyan tayo nagde-develop ng mga future iterations natin, no? So, ngayon, para ma-hack yan, kailangan nilang hackin si Microsoft, si Google, at saka si Amazon. Ngayon, kung yari man, na-hack nila yan, no? Well, ano yan, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit na ma-hack nila yan, no? Kung ma-hack nila yan, kung yari man ma-hack nila, sobrang galing talaga nilang hacker, no? Ang mangyayari dyan, wala naman pong mananakaw sa atin kasi wala namang pera sa loob ng ano natin, ng system natin, no? So, data, yon dun makukuha. Pero, yun nga, kung na-hack tayo, na-wipe out yung data natin, may backup naman tayo, i-up lang ulit natin yan. No? So, ganun po siya. From Sir Lian, yung mga gamit, halimbawa, house cleaner, SP na po ba, magpo-provide o Neo? Hindi po magpo-provide yung Neo, Ma'am Line. Ang nagpo-provide po niyan, SP. However, ganito po siya. Depende po yan sa SP niya, sa SP na yon kung gusto niyang mag-provide ng house cleaning items. No? So for example, pinost niya yung house cleaning services niya. Nakalagay sa description, sagot ko sabon, sagot ko joy, sagot ko bleach, ganyan and all. 'Di ba? Wala nang kailangan isipin yung customer. Pwede 'yon, no? Ang mangyayari diyan, most likely gusto siya ng customer kasi nasa kanya na lahat, 'di ba? Pero kung ayaw niya namang sagutin, pwede niya namang ilagay sa description. Customer must provide joy, must provide soap, must provide bleach, ganyan. Must provide clean na basahan, ganon. So, ang problema lang, pwede naman 'yon. Ang problema lang doon, less likely na mabubuk yung yung mga 'yon, no? Kasi syempre, ikaw na customer, ikaw pa mamroblema kung saan ka kukuha ng mga 'yon, 'di ba? So anyway, yun, okay, nasagot ko na po ito, no? Is it available in other countries? Next, no? So how can I get up-to-date announcement? And simple lang, follow nyo yung AYS page natin. Nirename na po natin yan from AYS Instant Services PH into AYS only. Di ba? Bakit? Yan, kasi malapit na po tayo maglabas ng mga iteration natin na hindi lang instant services.
Yan. So, na-rename na po natin yan. 3-digit, 3-letter lang yan, AYS. Yan. If may ipapasok po SP na driver, may specific po ba? I mean, on-call driver. Pasok nyo, sir. Apply nyo lang. Walang problema. Tatanungin naman ng ano yan eh. Tatanungin naman ng HR yan. Yung oras, description, presyo, ganyan. May mga naghahanap nga na ganyan ngayon kasi ang ano eh, ang mga Pinoy mahilig maglalabas talaga eh, no? Mahilig talagang ano eh, like punta tayo La Union, ayaw mag-drive, yung mga ganun, no? May market din talaga yung mga drivers eh, no? Meron nga sir, ano eh, may kotse na kasama, yung mga rent a car. Pero yung rent a car, hindi po natin pinapayagan dito na car lang yung rerentahan, no? Pag nirentahan nila yung car, dapat may driver, hindi pwedeng wala. No, bawal po sa atin yung walang driver, no? So, ayun. Paano po pasisiguro ang security ni customer? Ayan, basahin natin to guys. Kalang. Well, that's right. Question has been raised for us many times. Kasi yung nga naman, yung ibang mobile booking, nasa labas lang ng gate or bahay. Pero yung services kasi, papasok ng bahay yan eh. So, number one, so our answer is our strict process of service provider applicant. Their requirements, no, number one yan, zero tolerance tayo dyan. Sa walang NBI, walang police clearance, bawal yan. No? Hindi tayo pwedeng mag-approve ng walang proof na kaya nilang gawin yung service. Yan. Actually, kaya nga sila nagbubook sa app kasi safe sila sa atin. We promote safety and secured booking before sila ma-enlist sa app. Dumadaan sila sa proper screening and orientation. Nag-submit sila ng documents, no? In addition, service provide hindi lang po ang customer ang kailangan ng security, even hingi tayo ng fully verified bago ka makapag-book ng mga intimate like massage. Yeah. I believe our process is solid for security po ng customer as well as service providers. No? Two sides po yan kasi hindi lang po customer ang pinoprotektahan natin, even our service providers. No? So parehas po yan. Ang solution diyan paano magkakaroon ng masamang mangyayari, paano walang masama na mangyayari. Prevention is better than cure. 'Di ba? So, ano talaga, kailangan sala na talaga bago mo ipasok. Kaya nga, bukod sa requirements natin na police clearance, NBI, and proof of skill, ganyan, meron din tayong psychological analysis. Kasi you can be legit and you can be skilled at the same time, pero you have bad tendencies. No? So, laking problema niyan, no? Pwede po ba magdagdag ng skills for another service? Yes, Sir Aminadab, pwede po yan. Ang tawag po dyan, multi-skilled. No? Pwede po, as long as mapatunayan niya na kaya niya talagang gawin yon, wala pong nakikitang problema. No? Parang marketplace approach nga tayo eh. So, in short, kung nagbebenta ka ng power bank, gusto mo magbenta ng gusto mo magbenta ng bag o damit, pwede rin, di ba? Ganun siya Shopee eh, di ba? So, that Sir Lia, National Police Clearance, hindi po yung local police clearance kasi national, ay may makikita yung kumuha kung may hits naman yan sir, yung yung NBI, tas police clearance na national na may hinihingi natin, no? Hindi po yung local. Yung local, dali lang, punta ka lang presinto, may ganun ka na eh. Kasing lakas lang ng barangay clearance yan eh. 'Di ba? Eh yung barangay clearance di naman natin tinatanggap kasi ang dali lang kumuha ng barangay clearance eh. May insurance daw ba ang SP in case accident going from customer ganyan? If yes, how much? Yes, meron po tayo pero hindi ko muna sabihin kung ilan at magkano kasi we're finalizing the package, the insurance for the SP, no? So pati dun sa travel at mga madadamay na damage for the customer, kasama yan sa insurance, no? Sariling insurance na natin, guys. Hindi tayo kuha sa iba kasi magulo ka usap yung iba eh. AYS Insure, hintayin nyo na lang. Ayan, nakwento ko na. Mapapagalitan tayo nito ng board natin. Sir Lian, masyado mong kinikwento lahat. Paano sila mag-aantay? Paano sila masusurprise? Alam na nila lahat, no? Paano maiwasan yung fake booking? Yan, fake booking nangyayari naman 'yan, no? Sa ibang platform.
may move na ginagawa yung government dyan. This is pre-registered yung SIM card sa name ng true holder. Actually, malaking tulong nga tong SIM card registration, no. However, if I may ask the government, paigtingin pa nila kasi may mga ang SIM card nagagamit pa rin na yung production ng SIM card di naman masyadong nababawasan eh. May CI po ba tayo, service provider part ng procedure para mag-accept ng SP? Ang pinaka CI na namin, hindi kami pupunta dun sa bahay nila. Yung requirements, tas psychological analysis, tas interview. Yun yung parang pinaka CI na natin, TH, no? So, ang sagot natin diyan, no? Kapag nag-book ka ng hindi, for example, right now I'm in Quezon City. Gusto kong ipabook ang mama ko na nasa Makati ng pedicure manicure, di ba? Pagka ganon, kapag nag-book ka para sa hindi mo pin location, kailangan mo magbayad ng advance. Yun yung solution natin. Kapag naman nag-book ka ng para sa location mo, ayun, pwede. 'Di ba? Kasi 'di ba nakita nyo yung nangyari yung San Juan Wata Wata Festival, yung nag-viral na picture nung lalaki na nakadila, 'di ba? Ang ginawa ng mga netizen, nagpadala ng Jollibee doon, lahat naka-care off sa kanya. Babayaran niya, pila-pila yung mga rider doon, no? O 'di ba? So paano maiwasan 'yon? Sa atin, hindi ka pwede mag-book ng wala ka doon. 'Di ba? Kung magbo-book ka para sa hindi mo lugar, hindi nababasa ng Google Map na nandun ka, kailangan magbayad ng advance. Diba? So, yun yung natin dyan, no? So, what about training testing ng SP for their skills? Meron ba tayo to ensure that skilled sila aside from submitting their NC2? Yan. So, nasa assessment yan, Sir Ferdy, sa second ng skills, no? Like, titignan yung proof of skill nila. Tapos meron tinatanong din yan, merong interview din regarding dyan. May grading system yan. Now, for example, SP ka na, lumabas ka na, di ba? Nakakapag-book ka na. Ito, magkikwento na naman ako ng future na natin. May mileage yan. So for example, naka 500 na booking ka or 300 na booking, kailangan mong magre-training. Di ba? Magre-retraining ka sa AYS Academy. Ayan yung mga training school natin. Pag na-retraining ka na dyan, okay, pwede ka na ulit sumalang. Ganun yung nangyayari, no? So, ganun yung parang reintegration natin para ma-secure natin na safe at on quality pa rin sa market yung service nila. Paano kung may kakilala ako na customer, pwede bang mabook mismo yung service provider ko? Oo naman, pwede. Yan, saktong-sakto yan. Sa SP link na lalabas, no? Sir, sino ang gagawa ng psychological assessment? May fee? Wala po, kasama yun sa interview. Raha. Free po yun. Pag nag-interview sa atin, in-interview na HR, pangatlong part po yan. No? Wala ring babayaran. Proseso natin yan para ma-secure natin na okay yung SP na papasok sa atin. Na hindi siya addict, hindi siya mamamatay tao, ganyan. Excuse me. Ayun. Paano kung may kakilala ko na customer? Ayan. So, you can use the SP link para ma-book. Yung SP link parang Shopee link yan, no? 'Di ba sa Shopee link ang ginagawa nila, gumagawa sila ng content. Tapos lalagay nila sa baba yung Shopee link. Yung iba naman, yung mga next level, well, mayaman na industriya na kasi ang online shopping, di ba? May artista, tapos yung artista, papakita doon kung ano yung nasa link, yung damit na suot niya, di ba? Or yung gadget na ginagamit niya, di ba? So, ganun din gagawin natin sa SP link. Hintayin nyo lang, sana ma-push na. Google, galaw-galaw, nag-aantay kami. Nag-offer din po ba ng ads sa loob ng app? If yes, meron bang fee? Yes naman, no? Meron tayong isa yan sa mga future business model natin na mag-offer ng ads doon sa loob ng app, no? Pero ngayon, dahil di pa naman masyadong marami yung customer natin, we don't find it profitable na para sa mga companies na magbabayad sa atin for ads, no? However, if they gusto nila, pwede naman, makipag-usap lang sila sa atin.
Pwede ba tumanggap ng SP na may puro tattoo? Oo naman sir, wala naman sa tattoo ang katangian ng tao. 'Di ba? Tattoo is art. Pwede yan, wala po yan dyan. Ang mangyari lang dyan, iuobliga lang natin magsuot ng uniform ng AYS, yung mahaba. Yan. So, alright. Next. May limit ba ang operators per area or ang neopreneurs? Wala po, no? Wala pong territorial limit 'yan kasi industries of industries po 'yan eh. Sa ibang kategorya kasi kapag kumuha ka ng rider, kunyari rider business ka, no? Tas yung kapitbahay mo, inalok mo nung business mo, kumuha. Siyempre rider din siya, magkalaban na kayo. Yung mga rider nyo, paunahan pumindot, no? Yun ang problema. Hindi, sa atin, hindi naman ganun eh. Kasi wala namang mga magkakapit bahay na ano eh, na lahat sila, isang street, diretso, lahat yan masahista. Wala namang ganun eh. O isang street, lahat yan, aircon technician. Wala namang ganun. So, ano yan, kada bahay, iba ang skill na ino-offer. So, malayo tayo sa saturation. Kaya, there's no reason to put operators per area, no? Sa account ng SP, may space for blog. Paano po ma-work ito? Kapain nyo lang, sir. No? Pwede na yan eh. Hindi lang pa namin tinuturo eh. It's one of our features there. No? For example, nag-book ako kung nasan ako. Posible ba na ma-book or mag-appear yung service provider na malalayo? Posible yan, no? So, pagka binuksan mo yung AYS app, no? Ang mangyayari diyan, makikita mo yung ano, yung mga malapit sa iyo. Tapos kapag pinindot mo yung target button, makikita mo yung mga ano, lahat kahit saan makikita mo. So, pwede. Ang tanong lang diyan, baka hindi tanggapin kasi sobrang layo eh. Baka wala sa service area na nilagay nila, no? Okay lang ba na next time ako sumali pag marami ng booking? Oo naman, hindi naman tayo namimilit, 'di ba? Ang problema lang, ang ano lang diyan is that when you miss out the opportunity na nagsimula, yun lang naman pero laking bagay, no? Kasi kapag dumami na yung booking, posible na hindi na ganun yung price natin today. Actually, uh, if you remember, no, yung old timers dito, alam niyo yan, when we started, sobrang pangit ng app natin. Ang franchise natin is 2.5. No, until lumaki na ng lumaki yung value, naging 14,888. But then, yung sumasali, hindi kumukonti, mas dumadami. So, ibig sabihin, wala sa kapital ang problema, ang batayan, na dun sa ganda ng business na ibibigay mo. 'Di ba? So, hindi malayo na malaki na ang presyo natin. Kasi of course, yung franchise na hinahawakan nyo ngayon, magkaroon ng iba't ibang iterations, lalaki ang value niyan, di ba? So, you should be glad as well. Pwede ba mag-register ng isang company sa ICE user client customer para makabook ng SP kasi need nila pang yan nga yung hinihingi sa amin ng mga customer na ano sir, mga commercial tsaka industrial. Kasi ang kadalasan nagiging problema, pagka kumuha ng contractor yung tao mo, walang invoice, yari ka, di ba? So, paano nila masisistemahan yan is that may kumpanya na kagaya namin na nakakapag-issue ng invoice. Di ba? Para na ibabangga nila dun sa ano nila, sa accounting nila. Yes, pwede po yan. Sir Amina Dab, pwede po yan. Saka kapag sumali siya ngayon, maka-establish na agad siya ng client base. Tama, sir. Kasi if you have loyal clients, no, ngayon, if you're a type of neopreneur na may loyal clients na ngayon, pag pumutok yan, yung loyal clients mo, mas marami na rin. 'Di ba? Daig ng maagap ang masipag eh. Pwede ba entertainer sa SP kakanta, company event or private party? Pwede naman, sir. 'Di ba? Make sure lang na malagay niyo yung portfolio niyo dun sa ano, dun sa platform sa profile ninyo, no? Tapos ma-detail niyo siya. Alright? Pang ilan pa ba to? Dami pa pala. So anyway, siguro ano, putulin ko na muna dito. No? Saan tayo? Naputol. Dito sa number. Saan tayo naputol, guys?
Ito, sa number 18, no? Putol tayo sa number 18. Siguro next training, pag-usapan natin yung the rest hanggang 30 pa naman yan, no? So, maganda at least we can talk about all kinds of frequently asked questions. So, magpa-part 2 ulit tayo, no? Sabi niya, Sir Lian, yung mga isang training lang, nagiging 2 parts, ah. Eh, syempre, kasi mas maganda na yung malinamnam natututunan mo, sikliglig umaapaw. Kesa naman napasadahan mo naman, hindi mo naman natutunan, di ba? Do you agree, guys? Yes, we have singers and hosts already in the app. Yes, meron po tayo niyan, no? So, ilagay nyo lang para po makapag ano pa tayo ng ibang customers. No? So, anyway, guys, kamusta? Marami ba kayo natutunan? No, I hope marami kayong ano para di info overload. If ever, yan. If ano daw? If ever mag-require ang BIR na i-register ang mga SP hub. Oo naman, basta ano nila, sir, walang problema diyan. Kung i-require nila kami. Nag-aantay nga lang kami ng alam mo kami nga yung nangungulit sa kanila kung ano na gagawin di ba? So, yan, may nakapagsulat ba ng notes? Yan, from Sir Amina Dab. Yes. Yan, yes po, sir. Learn so much. Sir Joel, yes. Madami po natutunan. Ayan. Guys, thank you very much for coming and magkita-kita tayo on our next training, no? Tuloy natin yung part 2 neto para mas screenshot. Gusto nyo mag-screenshot? Mag-on kayo ng camera. Screenshot tayo. Selfie tayo kung mag-on kayo ng mga camera nyo. Sige. Di ba? Okay. Wala magawa ng camera. Naman nahihiya. Okay, next time pumunta lang kayo dito sa office. Dito tayo nag-picture. Diba? So anyway guys, thank you very much and I hope you learn a lot. Have a great night. See you next time. Part 2. I ain't gonna tell no